Hello Team Authentic all over the world! Goodbye Vietnam and hello Cambodia na po tayo. In this episode, samahan niyo po kami kasi lahat ng essentials at DIY procedure kung paano makakapasok ng Siem Reap Cambodia, ipapakita po namin sa inyo. At syempre, bibigyan din po namin kayo ng idea kung paano ba namin na-enjoy ang free airport lounge sa iba't ibang mga bansa. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do subscribe, i-like at i-follow niyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung magbubuk naman po kayo Bayaklok, ito po yung ating promo code para magkaroon kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Xin chào Vietnam! And this is it. We are saying goodbye to Vietnam and hello Siem Reap Cambodia! And this episode, ipapakita namin sa inyo, smooth ba papasok ng Cambodia? So for sure kapag nagsisearch tayo, isa sa pinaka underrated ba? Or hindi masyadong pinapasyalan sa Southeast Asia ay ang Cambodia and Laos. So pupuntahan natin sila pareho. This time sa Cambodia muna tayo. And then wala kayong masyadong mababasang research kung from the airport, anong gagawin, ganyan, may SIM card ba doon, or kung ano pa, yun ay papakita namin sa inyo. But now, punta muna tayo sa sakayan ng bus going to Noi Bai Airport. Kung yung papunta dito sa Hanoi, kulok tayo kasi nga madaling araw. So ngayon, on a budget tayo. So dapat, ang mababayaran lang natin sa bus ay hindi susobra sa 30,000 dong. Magkano yung 30,000 dong? 69 pesos. So dapat hindi lalagpas sa 69 pesos ha. So let's go muna, punta tayo sa bus stop. Tara, let's na guys! Ayan na, magpapaalam na tayo sa crazy road ng Hanoi. Pero grabe, kahit ganyan kagulo dito, masaya pa din. Ayun si Enzo, ready na siya. Nandito na tayo sa bus stop. And then, ayan, eto tayo, ang sasakyan natin ay bus number 86 going to Noi Bai Airport. Ay, nakalagay naman dyan, guys. Ayan, may mga bus na ditong dumadaan. It's bus number 11 and then 34. So wait lang tayo ng bus number 86. Merong tatlong bus stop dito sa Hanoi City proper. Pero ang pinakamalapit sa Old Quarter ay itong 23 Hang Tre, guys. yes, so ilalagay na lang namin sa ibaba. And then yun na lang yung ipin ninyo sa Google Map. Yun lang yung pinin namin. And then it's 7 minutes walk lang from the Old Quarter. Kaya ito yung pinili namin na bus stop. So waiting lang tayo. And then tignan natin kung magkano yung pamasahe para mas makatipid kayo and convenient ba talaga siya. Ito na, finally, ang bus number 86 going to Noi Bai Airport. Let's go! Yes! Dito tayo. Nakasakay na tayo ng bus number 86. Parang naghintay kami mga 30 plus minutes. So, tignan natin. And then, ilalagay na lang namin sa ibaba kapag meron siyang schedule. Based kasi sa nababasa namin, talagang 30 to 45 minutes yung interval niya depending sa traffic. Ayan, very convenient naman siya and comfy. Ayan siya. Hindi pa siya puno. Actually, super lamig yung loob ng bus. Yes, malamig yung bus. And then, wala pa kami nakikitang konduktor. Hindi namin alam kung magkano. Update namin kayo mamaya. And then, ang magiging biyahe natin, approximately 1 hour. Kaya ayan, so kung matagal pa yung flight ninyo, okay lang na maghintay kayo. Katulad namin, ang flight namin, 4 o'clock pa, 4 p.m. Ngayon ay 11:45 pa lang, mga ganun. So matagal pa. This is it. After 45 minutes, nandito na tayo sa Noi Bai International Airport. Super smooth lang nung biyahe. Ang nasakyan pala namin ay express bus. Kaso nga pala yung pamasahe, 45,000 dong na siya, in pesos 103. Tapos yung travel time natin, 45 minutes. Yes! So super mura pa rin yun. Kasi yung una namin ginawa, di ba? Nag-ano kami dito, nag-Klook or Grab, 800 plus. So imagine, kung 200 pesos kami ni Enzo, nakasave kami ng 600
pesos. Dito tayo galing sa taas. And then, bumaba tayo dito. Kasi guys, dito tayo ibinaba sa may domestic. Dapat doon tayo sa Terminal 2. So ayan, pagbaba nyo dito, may nakalagay naman dyan na mga shuttle buses going to Terminal 2. Ayan. Na yung shuttle natin papuntang Terminal 2. Nandito lang yan guys ha. Ayan. And it's free. Free shuttle siya guys. Ayan. Let's go! Papunta na tayo guys sa Terminal 2. And it's just a 5-minute travel via bus, via this free shuttle. Actually, ayan na nga, nakikita na. Ayan na siya. Charot-charot lang yung 5 minutes. Mga 3 minutes lang siya. Oo, pero dito, nakasulat sa bus, 5 minutes. Ayan, ang bilis lang guys. And just like that, we are here. Diba? May free shuttle. Super convenient niya kasi from Terminal 1, meron nga free shuttle pa pula dito sa Terminal 2. Yes, kasi yung Terminal 1 for domestic siya. Etong Terminal 2 for international. Sige mamaya, ulitin-uli namin para just in case lang. Baka kasi malito kayo. Pero super convenient niya and ang comfy niya din. Tara, let's mag-check-in muna tayo. And then, tsaka tayo ulit mag-chikahan. We are flying with Vietjet. So, ilang beses na rin naman kami nakasakay ng Vietjet kasi nung dito pa kami na Enzo nag-work, syempre, on a budget pa rin kami that time. And ito kasing Vietjet, ang budget airline ng Vietnam. And then, after checking in, after checking in, itatry pa lang guys, kasi hindi pa kami sure kung pwede yung lounge key dito sa mga airport lounges. Hindi ko alam kung maraming airport lounges dito or isa lang or dalawa. Titignan natin kung pwede. Kapag pwede, tsaka namin sa inyo sasabihin kung anong credit card naman yung merong free access sa lounge key. Guys, we passed the immigration. Exam na naman, we passed the immigration. And then, ayan, dito nga pala, huhubarin pa rin yung sapatos. So, tara na. Let's go. Hahanapin na natin yung ating airport lounge. Kung pwede tayo. Sana pwede kasi hindi talaga kami pa kumakain and it's 1 p.m. na. Ano yung airport lounge? Ano name? Songhong. Songhong Airport Lounge. So, tignan natin kung lulusot kami. Lulusot talaga. So, kung pwede nga, yung credit card namin, and then yung lounge key, tsaka namin sa inyo i-discuss. Kung hindi pwede, hindi nyo mapapanood itong vlog na to. Wala ito. Edit out to. Nandito na tayo sa Songhong. Hindi naman kung tama yung pronunciation. Pero ayan yung mga pwede na free access. Ito yung sa atin. Ang gamit natin ay lounge key. So, tingnan natin si Enzo kung lulusot. Ay, ang ganda pa naman. Diyos ko, tignan nyo naman. Ang ganda ng view. Ang magiging view natin, yung mga mountains. Ayan, oh. Tignan nyo yung view, guys. Oh, mountains. So, sana walang maging problema. Sana makalusot si Enzo. Ayan na. Ayan na siya, gagawa na siya. Papakita nyo lang yung inyong account sa lounge key. Ayan. And then, scan it. yan, i-scan lang. And then, papakita nyo lang yung boarding passes ninyo. And passport. Pasok sa banga. Oh, di ba? Ganun lang siya kasimple. So, hindi nyo kailangang i-present yung inyong credit cards. So, meaning... Thank you. Please check your boarding charge. Okay. Thank you. Thank you, enjoy. Yan. So, meaning, safe na safe kayo na hindi kayo matcha-charge kasi hindi isa-swipe yung credit card. And here's our view. Ganda.
Tapos ayan, nakakita na tayo ng pwesto natin. Ito yung magiging view natin. Ganda. First time namin nag-airport lounge dito sa Hanoi and sa Vietnam. Di ba nakakatuwa? Nakakatuwa yung gonna experience yung nakakapag-airport lounge ka sa iba't ibang bansa. So yan ang i-aim natin. Thank you, Lord. Because it's for free. Yes, guys, it's free. Libre. Kasi kung hindi naman libre, hindi naman namin ito ma-experience. Now naman, papakita namin sa inyo yung food. Ay, nagsisimula na si Enzo. Siya talaga nangunguna. Ito guys, oh, meron ditong mga tinapay. And then, ito yung mga spreads niya. Ay, ito masarap to, yung butter. And then, ito pa, more tinapay. And then, ayan, may mga palaman pa dito. Ham and cheese. And then, ano to? Sushi. Sushi. Salmon, guys, oh. Ang sarap naman. Oh, salmon sushi yan, guys. Oh, taray. And then, eto. Oh, meron pa dito sushi. Diyos ko tuwang-tuwa si Enzo. Happy ka? Oh, international cuisine sila dito. Yes, international cuisine. Kaya maganda. Ayan, eggs. And then, meron ditong Shanghai. Shanghai talaga, spring roll. Tapos dito, ito yung mga salad nila, guys. O, diba? Salad kung salad. And then, over here, ito naman yung kanilang soda machine. Soda machine ba tawag dito? Nag-iimbento talaga ako. And then, dito rin may coffee machine. And then, over here, ito pa, may iba't ibang klase ng juices, cereals, and another coffee machine here. And then here, ito na may mga incan. Tignan natin kung makakapag-take out tayo, kung makakapag-Sharon Cuneta. Okay, so may beer, and then may yogurt. Nandito na tayo sa Fruits Corner. Ito, oh, seasonal fruits. And then may pakwan. Ang tamis nga din pala ng pakwan dito, guys. Tapos ano to? Sweet gruel. Ano yun? Ayan, guys. Tapos ito, meron ditong mga cookies. Ay, parang ang sarap naman ito. Ang sarap naman ito. Parang egg pie. Charot, egg pie na naman. And then ito pa. O, diba? Ang dami ring choices. And then, may pa-candy pa yan dito, guys. Kung gusto niyo ng candy. May mga biscuits. Tingnan nga natin kung makakapag-Sharon tayo. Ang mga main dish, syempre, steamed rice. And then, ito, chicken. O, ayan na. Kayo na bumasa, guys. Tandoori. Ayan, chicken tandoori. And then, ito naman, fish naman to. Ayan, so gusto niya yan. And then dito, vegetables. Oh, vegetables. And then, meron pa ditong vegetables again. And may papansit. May pork kaya. Charot! Siopaw, siomai. Ay, sarap. Oh, dumplings. Diba, dito pa lang mabubusog na tayo. Fried rice and fish fillet. And then, ito, ito pork. And then, chicken. Ako, busog na busog tayo dito, guys. May pa-congee pa dito, oh, di ba? And guys, over here, meron ditong mga iba't ibang klase ng liquor. Ayan. So, meron pa ditong pa-bar, oh. Di ba? And then, ang laki ng area niya, guys. Talaga. Hindi ka mauubusan ng uupuan. Ayan, oh. Dito nga sa gitna, oh. Walang nakaupo. Diba? Ang dami namin foodang. Guys, nakikita niyo pa ba yung kanin ko? Natatakpan na siya ng mga ulam. Fiesta. Ito yung kay Enzo, guys. Fish, chicken, pork, and then fried rice. Ito yung sa akin, panalo. Chicken, pork, dumpling, and then meron ako itong Shanghai or spring roll. May pansit, and then nagtatago yung kanin. At hindi pa yun, syempre, kukuha pa tayo ng soft drinks. Yun nga pala, yung mga tinapay nga pala doon nakita natin, at saka yung mga spread. Ngayon ko na naalala, o nga pala, pang banh mi. So, pwede kang gumawa ng sarili mong banh mi. Happy, happy! Grabe guys, ganito kasarap yung pagkain. Tapos,
Ganda ko ganda yung views. And, it's free guys ha. Yun eh. Libre mo siyang na-experience. Dahil sa credit card. Tapos na tayong kumain. Siguro mga nakatatlong ligpit sa amin si Chioy. Lafang talaga yung ginawa namin. So, sa Enzo, kumuha pa siya ng sushi. Nasarapan daw siya sa salmon sushi. And then, kumuha din siya ng noodles. So, for him, masarap daw. Masarap ba? Super sarap, grabe. Super sarap na naman. So guys, if magwo-walk-in kayo dito, it's 35 USD. Kami ni Enzo, free lang namin yun. So imagine niyo, nakatipid kami ng 4,000 na lang. 4,000 kaming dalawa. And dahil yan sa may lounge key membership, galing sa RCBC JCB na Platinum Credit Card. Hindi to sponsored guys. Sinishare lang namin sa inyo yung mga ganito. Kasi ang laki talaga ng matitipid nyo. And let's face the reality. Yung mga nandito kasi talaga, mafe-feel nyo na ano talaga, medyo, alam nyo na nakakaangat-angat sa buhay. Hindi naman namin to may experience na Enzo kapag kami bayad. So kaya, gaya nga sinasabi namin sa inyo, kung may pagkakataon kayo na makakuha o maka-apply ng mga credit cards, go for it. Lalo na yung mga travel na credit cards, yung for travel. Kasi ang dami talagang perks, di ba nga? Oh, nakita nyo naman tong maleta ko. Galing lang din to sa perks ng credit cards. And then ito, lahat ng mga airport lounges namin, hindi naman namin yung ma-experience kung may bayad. For example, ito na lang din, isipin nyo, yung JCB na credit cards na Platinum, ang annual fee niya ay 3,600 pesos. A year yun ha. And imagine niyo, makadalawang punta lang kayo sa airport lounge, nakatipid kayo ng 4,000 pesos, bawin nyo na kaagad yung annual fee. Pero eto pa lalo yun. Alam nyo ba na pwede kayong magpa-waive ng annual fee? I-share ko sa inyo kung paano ha. Ayan, bigla naman tayo hindi naging travel. Hindi, part kasi ito ng traveling, di ba? Yung mga perks na ganito. Ang gagawin dyan, for example, ang RCBC, napakadali niyang kausap. Ang sasabihin nila sa inyo, o sige, i-waive namin yan, pero mag-enroll kayo halimbawa ng mga pay bills, yung mga babayaran sa yung mga bills, yung Meralco, ganyan, i-register nyo lang sa kanila or i-enroll nyo lang, mawi-wave na kaagad. So, every year, ganun gawin nyo. So, this year, gawin nyo Meralco, sa susunod naman, Maynila, ganun. Oo, madaling kausap yung RCBC. So, anyway, share lang namin sa inyo. Kasi yun nga, sayang din yung mga ganitong perks, guys. In all fairness, di ba? Doon mo talaga mafe-feel na, imagine nyo, yung aeroplano namin, piso sale. Piso sale. Tapos nandito kami sa may magandang lounge, di ba? So, dito natin na-feel na, ay, kaya namin makapagsabayan. Charot! So, anyways, balik na tayo. Yung nga palang transportation namin from Old Quarter going here ay 103 pesos lang. That's 45,000 dong. So, imagine niyo yun. Kung mag-grab kayo or magpa-private car kayo, sa 800 pesos na lang para mas madali natin computein. So, imagine niyo kung dalawa kami ni Enzo, ang natipid namin ay 600 pesos. O, diba? Ang laking tipid talaga. So, yung bus 86 from Old Quarter, bababa kayo sa Terminal 1, domestic. And then from there, baba lang kayo. Nakita nyo naman yun. And then, meron na doong free shuttle going to Terminal 2. Free yun, guys. So, yan. So, di ba tipid na tipid yun? Gaya nga nasabi namin sa inyo, kung hindi madaling araw yung dating namin dito sa Hanoi, nung arrival, naku, no, hindi kami magkukotse, guys. Sayang ang matitipid. Lalo na dito sa Vietnam, yung 600 pesos, ang layo na nang mararating yun. So anyway, so ayan lang, ayan ha, hindi pa tayo nakakapunta sa Siem Reap. Ang dami na namin siya na-share na information. Una, yung DIY transfer ninyo from Old Quarter going here sa Noybay Airport. And then ito, yung perks ng mga credit card. Ay, last na sa may mga perks ng credit card. Talagang gulat ako. Kasi sayang, pag hindi nyo nagamit. For example, meron na kayong credit card sa RCBC. Sabihin nyo lang mag-additional card kayo. Guys, wala pang 3 days. Approve agad. Kapag kasi meron ka ng credit card, tapos sabihin mo additional credit card, super dali na lang. Or, pwede rin naman, ito yung credit card mo, yung mas mababa. And then sabihin mo, mag-upgrade ka. Pwede din yun. Ang dali-dali. Promise. Wala kayo sa amin. Iba yung experience na nakakapag-airport lounge. Lalo na kung libre. So, ayan, sa susunod na magkikita-kita tayo, nasa Siem Reap, Cambodia na tayo. See you! We have just landed at Siem Reap International Airport. Ayan, nandito nga pala tayo sa bago ng airport.
Yung unang punta ko dito, hindi pa dito yung airport. Yung airport, 10 minutes away lang sa city proper. And now, lumayo na siya. Mga 1 hour away na tayo sa city proper. Are you excited? Yes! Super excited. Ito yung pinaka-first time ko talaga sa Cambodia. Kasi yung last time, di ba, exit-exit lang tayo. Tsaka namin siya i-explain kung ano ibig sabihin ng exit-exit. Exit-exit. Oo, ito yung first time na Enzo. Ako second time ko na dito. And ito yon, blessings. Umuulan. Oo, magandang pangitain. Blessing. Super ulan. So tara, punta na tayo muna sa immigration and then chikahan tayo after. Tapos na tayo sa immigration, nandito na tayo sa arrival. And then paglabas nyo dito, pagkanan nyo, nandito yung mga bilihan ng SIM card. Ayan. Ay, may smart. Oh, ano to? Totoong smart ba sa atin to? Ayan, meron ditong bilihan ng SIM card. Tara, try natin magtanong para magkaroon kayo ng idea. Ito na napili natin. Smart! And then, ito, 4 USD lang, 30 GB for 7 days. So, ayan. Ito yung mga pagpipilian nyo. Kung mas matagal kayo, ayan. May 7 USD lang, may 11 USD for 30 days. So, super mura na yan, guys. So, same thing with eSIM. Pareho lang. Since 4 days lang naman tayo dito, nag-physical SIM na lang kami. And then, kasi dito kasi ang bayaran, puro USD. Noong unang punta ko nandito, na-weirdan ako kasi wala akong hawak na Cambodian currency. Ang hawak ko lang talaga USD, tapos sinusuklian naman nila. So, yun na lang yung gawin natin. And then, next naman, sa transfer. Yung transfer dito, guys, kapag sa hotel kayo, or dito mismo kayo magbubuk, that's 35 USD. Lalagay na lang namin kung magkano siya in peso. So, 35 USD siya. And then, nag-try din kami ng Grab. Ganun din, 35 USD. So, titignan natin kung meron ditong public transport. Doon tayo sasakay kasi meron ata ditong bus. May natanungan kami na 8 USD lang papunta doon sa may city center. So, ang laki ng difference, guys. Is it working? Working naman siya, guys. Working! So, tara na. Hanap na tayo ng transfer natin. Kasi may nakikita kami rito, sign, ayan. Paglabas ninyo ng arrivals, may makikita agad kayo, airport bus, pakaliwa. So, tara, hanapin natin ang airport bus para mas makatipid tayo. Kasi guys, imagine ha, sa $35, ang laki talaga na matitipid natin dito sa $16 na dalawa kami ni Enzo. Diba? Yung ganong kalaking difference, guys, ang laki na ng magagawa nun dito sa bansa na napakamura talaga. So, syempre, kung makakatipid tayo, go for it! Hanap-hanap. Parang kami lang naglalakad. Guys, ito yung arrival. And then, ito makikita nyo, Tourist Service Center. Pasok lang kayo dito. Ayun na si Enzo. And then, ito na yung tourist bus. So, ayan, makikita ninyo yung schedule. Diyos ko, it's 9:41. Ang last schedule ay 10 p.m. Buti, umabot pa tayo. Ayan yung schedule, guys. At syempre, ito yung bababaan natin. Bababa tayo sa CDF Shop Downtown. Malapit na yon sa Pub Street. So, tara na. 9 minutes na lang. And then, magkano ang bayad, Bes? $8 per head. $8. Ayun yung bayad. $8. Thank you! Tapos guys, waiting na lang tayo. Nandito kayo sa may pinakaloob. Kaya komportable. Tapos air condition pa. Ano yung sinasabi mo kanina? Grabe guys, ang social dito. Dollars ang binaba. Isang bansa pa lang yung napuntahan namin na dollars. Doon sa Maldives. Dollars din yung bayaran doon. So ito dito, dollars din. Siya kasi first time niya talaga rito makapasok. So ako kasi second time ko na. Kaya alam ko na kaagad na ganun. So ayan guys ito yung mga hindi ninyo napapanood or nare-research. Kasi usually talaga, kakaunti yung mga Pilipino na pumupunta dito sa Siem Reap. And then minsan ang ginagawa nila, private transfer. So tayo, Ano mo naman? Nakikita daddy mo. ano ba yun? Oo, napaka-conservative pa naman namin. Charot. So, ayan. So, kakaunti lang yung nakikita ninyo na nagdi-DIY
na ganito, yan yung magbabas. So, ang mababasa nyo lagi, yung private transfer na $35, which is, meron naman pala na $8 lang na bus. So, sabi nga, gaya nga sabi namin ni Enzo kami, dalawa, $16 lang. Magkano natipid natin? Ang laki, Magkano? 16.35. $19. Nakakaya. Sa tipid-tipid, kaya namin kayong bigyan ng tip. Pero sa math, mahina kami. O kaya yung mga computation, lalagyan na lang namin dito sa ilalim. At saka yung pinaka, conversion. Ayan. Guys, ito yung ticket natin ng Kito. Card, di ba? Hintayin na lang natin na tawagin tayo. Tinawag na tayo. So, pwede na daw tayong sumakay ng bus. Sa yung bus. Dapat doon kami papunta. Ayan si Enzo. Let's go. It's 10 p.m. here in Cambodia. 1 hour behind din tayo. Or I mean, 1 hour behind din itong Cambodia sa Philippines. Yes, ito yon. Super comfy niya din kasi pwedeng maglagay dito ng luggage. Ayan, nalagay tayo ng luggage. Ito yung bus niya. Malaki rin naman. So, tara na. Ang dami na kaagad sakay. Hello. Wait lang. Kasi kailangan natin ng ticket. Yung ticket, bes. Ayan yung ticket. 2. Okay, thank you. Tara na. Pakita tayo. Tara. Sana meron pa upuan. Ito na kaagad. Puno kagad yung bus kasi nga daw, dumadaan pala to sa domestic. Akala namin kanina kami lang yung passengers. Hala namin konti, pagkakita namin, gawin kami, dami na. So, nauuna pala sa domestic, and then tsaka pupunta rito sa international. So, magkita-kita na tayo pag naglo tayo sa may city center. Kasi, based dun sa, kay Maring Google Map, parang 18 minutes pa yung pinakababaan ng bus papunta dun sa hostel natin. Eh, umuulan. So, syempre, no, pag-aano na tayo, tuk-tuk. May tuk-tuk doon. And then sabihin namin sa inyo kung magkano yung tuk-tuk. After 50 minutes ride, nandito na tayo sa CDF. So, dito talaga lahat ibababa. Ito na yung pinaka-city proper. And then, dito, pwede na kami maglakad 18 minutes. Pero meron naman nag-aalok ng mga tuk-tuk, which is $1 lang. So, mura na rin yun. 58 pesos plus lang siya. So, ito, how much? Tuk-tuk? $1. Okay? Okay. Yeah. Pub Street? Bye. Ano? Saan tayo? This your driver. You talking. Siem Reap Pub Hostel. Ayan guys, $1 lang. Meron na tayong tuk-tuk. Ito na yung tuk-tuk ko. Sayang gabi na hindi nyo makikita ko na talaga itsura ng tuk-tuk. So para rin siyang kalesa. Ganyan yung itsura niya. Oh. So tara na. Para sure na hindi tayo maliligaw, pinapin ko na kay Enzo yung hostel natin. Para alam natin kapag ka namali ka agad ng way. Diba? So guys, it's 11 p.m. Pero so far, generally, safe pa naman kami. Oo. So ayan, papakita namin sa inyo ha, wala na halos tao. Ganito yung vibe dito sa Siem Reap. Yan, ang ating tuk-tuk. Sabi nga ni Enzo, ano yung Siem Reap? Parang probinsya. Probinsya, oo. Nagulat ako sa kanya. Ba't ganito dinadaan natin? Parang probinsya. Actually, yes. Parang ganun yung Siem Reap. As in, relax na relax lang yung vibe niya. Yan. O, diba? Manila. Diba? Ang tahimik na, 11 p.m. Wala ka na masyadong makikitang tao. Guys, all in all, ang nagastos lang namin from the airport, tig $8 kami ni Enzo, that's $16. Tapos, $1 naman yung tuk-tuk papunta sa ating hostel. So, nagastos lang namin ay $17. Diba? So, kapag ka nag-private transfer kayo, 35 USD siya. So, ang difference ay, magkano yung difference noon? $18. So, ang laki ng $18, guys. Kaya kami, as much as possible, kapag mayroong mga public transport, go kami sa mga public transport. Guys, may pa-lake din pala dito.
Gabi na kasi. Wala na kayong makita. Grabe naman kasi yung naging delayed nung aming flights. 2.5 hours kaming delayed. Dapat ang dating natin dito 6 p.m. Eh dito naman kasi sa Siem Reap, alas 7 na. May araw pa. Kaya sana makikita nyo siya kahit papaano. E di ba, bawi na lang tayo sa ibang araw. Of course, mag-walking tour naman tayo. Tayo pa ba? Ay, bongga, malapit na tayo. Nakakita na kami ng mga bangko-bangko. Yung ating accommodation kasi, nandun tayo sa Pub Street. Yung Pub Street, kung alam nyo yun yung pinaka parang walking street nila. Nandun din yung mga restaurant at mga bars. Siyempre, kung nasan yung ganap kasi, dapat nandun tayo para marami tayong pagpipilian. Diba? Ang daming foreigners, no? Kahit paalas 12 na ng madaling araw, lakad pa rin sila. May mga ATM machines dito, guys. Ayan. Ba 24/7. So, ATM machine yan. Pero hindi USD, ha? Ang ilalabas yan, yung pera talaga nila. So, ganun kasi rito. Kapag meron ka namang pera nila, syempre, yun yung tatanggapin nila. Pero kapag wala, okay lang din. Kasi may conversion sila ng USD. So kapag kumain kayo dito, naka-dollar siya. At saka yung pera nila mismo. Malapit na tayo. Nakita ko ng Burger King. Pangalawang beses ko na kasi mag-i-stay dito. Yung first time ko rin sa Siem Reap, dito rin ako nag-stay. Now, kasama ko na si Enzo. Ayan, may mga restaurants na. Yay! May makakainan pa kami. Ulan, kung naglakad kami ni Enzo, putik ang aabutin namin. Ayan, buti na lang, nagtuktok tayo. Kung hindi, lalakarin namin to. Nasa bandang loob pa kasi yung ating accommodation. Kamusta? Nakukuljo siya ka na naman. Promise to promise. Oo. Ayan na, nakakita ko na. Nandito na nga tayo. Here's our accommodation. Siem Reap Pub Hostel. Ayan, 24/7 yung kanilang front desk. Ayan. And then, iiwan dito yung mga sapatos. Uy, ubarin mo na yung sapatos mo. Yan. Dito natin ilalagay yung sapatos natin. And then, mag-check-in lang si Enzo. And then, papakita kagad namin sa inyo yung room. Yan na tayo. And then, ang bayaran din dito, USD. Tignan natin kung merong terminal for credit cards. Para credit card yung gagamitin natin. Kasi, chinachane namin yung USD dahil yun din yung gagamitin natin sa Laos. Kaya as much as possible, kung matitipid natin yung USD, titipirin natin siya. Hello, do you accept credit cards? I'm sorry? Accept? Oh, sorry. Yes! Ayan, pwede yung credit cards, guys. Para magamit natin. Sorry, anong checkout natin dito? 21. Ayan, 4 nights tayo dito. We will stay 4 nights here in Siem Reap. Wala na naman tayong lift. So, hagdan na hagdan pa rin dito, guys. Kaya nag-request kami ng mas mababang floor. Last time, nasa 4th floor ako. Si Enzo. Paunahin na natin si Enzo. Mas mataas yung Oo, mas mataas dito. So, ayan. Sana sa 2nd floor lang tayo. Oo, kinaya ko yan, 4th floor. Lagi akong parang nag-hike. Di ba? Ay, taas. Okay. So, last time, guys, so umakita ko nung ganyan, ang taas pa naman ng mga floors. So, yung 4th floor dito, katumbas parang 6th floor na. So, buti ngayon, nakapag-request tayo ng 2nd floor. And then, para kami estudyante, guys, sa Thailand. Naka-ano lang kami, naka-medyas. Hinuhubad kasi yung sapatos sa baba. Akyat pa tayo? Ay, akala ko hindi na. Akyat pa rin pala. Ito, oh. Akyat pa rin tayo. Kada floor, dalawang magkapatan. Okay, go. Yes, Sa mga hagdan, pataas siya.
Ayun. Nasa second floor kami, pero kailangan mo pa rin umakyat ng isa pa. Diyos ko. Let's go. Ilalaban natin to. Aray ko. Diyos ko. Ilalaban natin to. Para sa ekonomiya ng Pilipinas. Thank you. Okay, here's our room. Guys, ito na kaagad yung ating bed. 2 single beds. Pero, parang malaki-laki naman siya for a single bed. Ayan. Actually, malaki yung room. Kaya lang, yun nga, medyo luma na rin. Ano, magtatago ka pa. And then, dito may pa-mirror. And then, meron ditong study table. Study table! May TV. Meron naman tayong AC. Actually, pagpasok pa lang malamig na kagad. And then, eto na kaagad yung ating CR. Very basic. May hot and cold shower. And then, meron din namang bidet. So guys, it's 11:30. So nakita nyo naman na yung procedure. Papasok dito sa Siem Reap. And then i-share na rin namin sa inyo kung paano magdi-DIY. Nakita nyo na rin tong room natin. So guys, ito na nga yung swimming pool nila. Hindi siya masyadong napupuno kasi nga, konti pa lang yung foreigners ngayon dito. Tapos sa bandang dulo guys, meron billiard doon. Pwede kayo maglaro, free naman siya. And meron silang restaurant. May mga pagkain sila pwede yung orderin. Kaso nga pala dito, pag umulan, nagiging maputik. Yes, at hindi lang yon, 1 minute away siya papunta doon sa may pinaka-labas, sa may pinaka-main road. So kami ang suggestion namin, meron dito yung Wonders, pinasok namin, nakita namin kanina. Eto, 1,000 a night lang siya guys. Meron pa siyang swimming pool, ang alam ko meron niyang sky pool. That's only 1,000 pesos lang a night. So kami, ito yung binook namin kasi nga alam naman namin na lalabas kami ng lalabas pero kung meron kaming moment na dito lang sa mismong hotel, yung hindi kami lalabas, ang kukunin namin yung ganong hotel. Yung 1,000 pesos, super mura na yun. Ganun na yung magiging hotel ninyo katulad sa may Wonders. So ito, hindi namin siya ina-advise lalo na sa mga solo female traveler kasi papasok ka pa sa loob, and then, ang taas, baka mamaya malagay din kayo sa 3rd floor or 4th floor, ganyan. Tapos baka kapag kagabi, nauuwi kayo, matakot kayo kasi nga madilim sa dadaanan. So, ayan. So, kung may budget naman kayo, yung 1,000 pesos a night na budget, marami kayong mga magagandang hotels na mapapag-stayan dito. Dito kami nag-stay kasi last minute, yung pinag-stayan namin sana, bigla sa aming nag-email, nasa airport na kami, hindi pa daw ready yung room namin, and then, ililipat niya daw kami sa ibang hotel na hotel daw ng friends. So, syempre, takot naman kami na hindi nga namin nakita ko ang itsura ng hotel. Tapos, alam namin na gabi kami darating. So, kinancel namin. And then, dito na lang kami nag-stay kasi nakapag-stay na ako dito. I love the location. And yun nga, may kasama naman. Dito naman si Enzo. So, ayan. So, ito nga pala, nabook namin siya sa Agoda ng, pumapatak lang to actually guys, ng 2022 for 4 nights. Ganito yan. Lalagay ko na dito, takpan muna natin ng kaunti si Enzo. Ayan. So, ganito kasi yan, di ba? Si Agoda, meron kasi siyang mga cashback. So, for example, ang totoong presyo niya kasi is 2,578.83. And then, meron siyang cashback na 556.18. Makukuha nyo yan 2 months after nung check-out. Kaya, ang pinayaran namin, 2,578.83. Pero after 2 months, mare-refund namin yung 556. So, kaya, lahat, pumapatak lang siya ng 2,022.65 pesos! So, ayan po, maraming salamat po. Nakarating na tayo dito sa Cambodia. So, gawa lang siguro tayo rito, 2, 3, yung marami natin magagawang vlogs. Kasi, ano naman dito mas chill naman dito. Wala rito masyadong ganap. Talagang dinaanan lang talaga natin siya. At least, nagkaroon kayo ng idea kung paano ba kayo makakapasok from Vietnam going here sa Siem Reap. So guys, magkita-kita po tayo sa susunod nating Cambodia travel vlogs. Bye everyone!